Dominant Protector. Credit to the author. 3,381-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Wala lang. Siya nga pala, nasabi na ba ni Trevor sa'yo ang tungkol sa mga magulang mo? Naramdaman ni Terence na kailangan niyang sabihin kay Yasi ang tungkol dito sa kanyang personalidad, hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi makatwiran. Oh. Hindi, Shield bro? Pumunta ka ba sa Hidden House York para lang tulungan si Yasi na mahanap ang parents niya? Mabilis na tanong ni Yasi. Part of it? Dapat narinig mo na si Carla, di ba? Tumango si Terence. Hindi ba niya pinangangalagaan ang unang pag-ibig ni Kuya? Narinig na ni Yasi ang tungkol kay Carla noon, kaya hindi na siya masyadong nagulat. Ang iba niyang pagkakakilanlan ay isang water type na tagapagmana. Sabi ni Terence. Nagmana rin siya. Holy shit, lahat ng inheritors ay asawa ni Shield bro. Nanlaki ang mga mata ni Yasi sa gulat. Paf! Ngunit naroon pa rin ang ambon at elemento ng kahoy, tama. Akala ni Terence ay nagkataon din. Ang lahat ng mga tagapagmana ay may kaugnayan sa kanya kahit papaano. Gayunpaman, ito ba ay talagang isang pagkakataon? Si Donovan at Owen ay maaaring ngumiti lang at walang sinabi. Sinadya ba itong pag-aayos? O kaya, missed element? Ibinuko ni Yasi ang kanyang bibig ngunit hindi umimik. I think so too. Ahem. Okay. Hindi pwedeng sina Akira at Melissa, di ba? Mapait na ngumiti si Terence. I don't know. So the Miss of House York is an inheritor also. Umiling si Yasi. Ang kanyang pinakamahalagang pagkakakilanlan ay hindi ang tagapagmana, ngunit ang iyong kapatid na babae. Biglang sabi ni Terence. Oh, ate ko. Nagtatakang tanong ni Yasi. Anong ibig mong sabihin dyan? Halatang hindi niya naiintindihan ang gustong sabihin ni Terence dahil ito ay masyadong biglaan at mahirap para sa kanya na maunawaan. Carla, kapatid mo siya? Yasi ang tunay mong pangalan, galing ka sa Hidden House York, seryosong sabi ni Terence. Si Carla ay kapatid ko. Kung gayon ang aking mga magulang. Ang karaniwang kalmado at mapaglarong si Yasi ay nagsisimula ng magpanik. Ang balita ni Terence ay sobrang nakakagulat. Binaligtad nito ang lahat ng kanyang nalaman sa nakalipas na 10 taon. Bagamat alam ni Yasi na hindi siya taga-bahay ni Colton, palagi niyang iniisip na inagaw ni York ang kanyang mga magulang at pinilit siyang gumawa ng isang bagay. Pero ngayon sinasabi ni Terence na galing siya sa bahay ni York. Paano ito naging posible? Ang mga magulang mo talaga ay si Alfred at ang kanyang asawa, ang lolo mo ay si Titus, at ikaw at si Carla ay magkapatid na kambal. Siya ang nakatatandang kapatid na babae, at ikaw ang nakababatang kapatid na babae, ganun lang kasimple. Sabi ni Terence. Paano? Paano ito posible? Kung gayon bakit ginawa sa akin ni Trevor iyon? Terence bro, nagsisinungaling ka ba kay Yasi? Dahil ba sa problema ng mga magulang ni Yasi, at sinasabi mo ito para aliwin siya? Hindi talaga naniwala si Yasi sa mga salita ni Terence. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Well, ganito. Ngumiti ng mapait si Terence. Ipinaliwanag ni Terence ang sinabi ni Titus kay Yasi ng detalyado. Si Yasi ay hindi tanga, siya ay napakatalino. Ang mga salita ni Terence ay nagpatahimik sa kanya, ngunit malinaw na naniniwala siya sa katotohanan. Siya nga ay mula sa Hidden House York, at siya ay apo ni Titus. So you're saying that? Napilitan si House York na magsinungaling sa akin dahil natatakot sila na umuwi ako para bisitahin ang mga magulang at kapatid ko pagkatapos kong malaman ang aking pagkatao. Napabuntong hininga si Yasi. Oo, bagamat nagsinungaling sila sa iyo, may dahilan sa likod nito. Siyempre, hindi ko sinusubukan na paalang-sala sila. Iniisip ko lang na dahil pamilya mo sila, at matagal mo na itong inaasam, hindi na kailangang gumawa ng mga bagay na hindi kasiya siya. Paliwanag ni Terence. It won't. Actually. Iniisip nila na baliw ako at walang ingat, hindi iyon ang kaso. Shield bro? You know Yasi the best, di ba?
Kung alam ni Yasi ang totoo, hinding-hindi siya pupunta sa kapatid niya. Yasi mumbled, shaking her head. Alam ko, ngunit sa lahat ng mga taon na ito, matagumpay kang niloko ng maraming tao, kasama na si Cheryl. Kaya, mayroong isang dahilan kung bakit nagsinungaling sa iyo ang House York. Pero hindi ka naman galit sa kapatid mo, di ba? Tanong ni Terence. Noon, kung binigay mo siya, ikaw na ang prinsesa ng bahay York. Hindi, iniisip ni Yasi na swerte siya. Napakalungkot nito kung nanatili siya sa nakatagong bahay York magpakailanman. Saan niya makikilala si Cheryl Sis? Hindi niya makikilala si Shield Bro. Masayang sabi ni Yasi at confident. Hindi rin ba ako nakilala ni Ning? Nakahinga ng maluwag si Terence. Kahit nagawin nila, hindi ito magiging kasing dali ng pakikipagtagpo ni Yasi kay Shield Bro. Hindi man lang siya pinapayagan ng pamilya niya na makipagkita sa kanya, pero si Yasi ay kayang tumira kay Shield Bro. Hehe, baka pagselosan ako ng kapatid ko. Nakangiting sabi ni Yasi. Hindi alam ni Terence kung nagsasabi ng totoo si Yasi o hindi masyado siyang magaling sa pagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman at iniisip, ngunit anuman ang mangyari, nakahinga ng maluwag si Terence sa kanyang saloobin. Pero, kahit kapatid ko siya, sinusuportahan pa rin ni Yasi si Cheryl Sis bilang pangunahing asawa. Hindi ito magbabago, matatag ang paninindigan ni Yasi. Biglang sabi ni Yasi. Paf! Ahem, Yasi, seryoso ang pinag-uusapan ko, bakit mo nasabi ito bigla? Medyo napahiya si Terence. Negosyo ang kausap ni Yasi. Seryosong sabi ni Yasi. Ha! Kaya, maaari mong bitawan ang buhol sa iyong puso at pumunta sa nagninangas na bundok ng apoy ngayon. Sasamahan kita sa Hidden House York bago tayo umalis. Tanong ni Terence. Hindi ako pupunta. Sa totoo lang, ang aking mga magulang ay isang bagay na inaasahan ko. Ngayon alam ko na, ayaw ko na silang makita. Iniisip ang tungkol dito, ang pinakamalapit na tao ni si Yasi na pa rin si Cheryl Sis at Shield Bro, pati na rin ang bahay ng mga magulang ni Colton, lolo, sa kapatid. Nakatagong House York, si Yasi ay walang pakiramdam sa kanya, si Yasi ay walang pakiramdam ng kanyang pag-aari sa kanya, si Yasi ay hindi kalasag ng kanyang kapatid na babae na hindi ko pinangangalagaan. Para makita pa ang iba. Bahagyang umiling si Yasi. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Biglang nalungkot si Terence. Laging iniisip ni Yasi na ang kanyang mga magulang ay pinilit sa bahay ni York, ngunit ngayong alam niyang hindi iyon ang kaso, ang kanyang pagpupursage ay nasira. Natural, hindi na siya gaanong nakaramdam sa Hidden House York. Medyo pagod si Yasi, matutulog na ako. Shield Bro, see you tomorrow. Dahan daw ang tumayo si Yasi, at sa unang pagkakataon, hindi niya tinanong si Terence tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran sa Hakuna Marta Desert. Alam ni Terence na tiyak na dumanas ng matinding suntok si Yasi ngayon, kaya hindi na siya nagsalita pa. Oo, magandang gabi. Managinip ka. Dahan daw ang umakyat si Yasi sa hagdan, nawala ang kanyang likod sa paningin ni Terence. 3,382. Sina Akira at Drake ay talagang naawa kay Yasi. Siya ay isang babaeng mahirap ang pinanggalingan, lalo pat nakakatulong siya noon sa ampunan. Si Akira ay walang masamang damdamin sa kanya. Nagsimula nang tanggapin ni Akira ang mga tao sa paligid ni Terence. Bagamat nagustuhan niya ang pagkakakilanlan ng lalaking magnanakaw, sa totoo lang, si Terence ay si Terence pa rin. Lalaking magnanakaw, inaantok din kami ng kapatid ko, may mga bakanteng kwarto ba dito? Hindi inistorbo ni Akira si Terence. Alam niya na pupuntahan ni Terence si Melissa, kaya ayaw niyang magdulot ng gulo. Tutulungan kitang maghanap ng 2 guest room. Tumango si Terence at tumayo, tinulungan sina Akira at Drake sa kanilang mga silid. Matapos maayos ang lahat, naglakad si Terence pabalik sa kanyang silid, kung saan naroon si Melissa. Ngayong mayroon na siyang energy stone, natural na kailangan niyang iligtas muna si Melissa. Itinulak niya ang pinto at nakita niya si Melissa na nakahiga sa kanyang kama at maputlang mukha. Nagmukha siyang mas haggard kaysa noong umalis si Terence, ngunit maaaring isa lamang itong ilusyon. Naglabas si Terence ng 2 energy stone mula sa espasyo sa kanyang jade.
Ganap na silang na-charge nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi siya sigurado kung maaari nilang gisingin si Melissa. Hindi niya alam kung kaya ni Melissa na sumipsip ng enerhiya mula sa mga bato ng mag-isa kapag siya ay walang malay. Ano man ang mangyari, inilagay ni Terence ang energy stone sa tabi ng unan ni Melissa at tahimik na pinagmasdan ito. Gusto niyang makita kung unti-unting magdidilim ang kulay ng bato na magpapatunay na naabsorb ni Melissa ang enerhiya. Talagang iniisip ni Terence kung kaya ni Melissa ang pagsipsip ng chi mula sa kanyang katawan. Ngunit tila hindi ito gumana, si Melissa ay walang practitioner's art, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi purong natural na chi, hindi niya ito mako-convert sa enerhiya na kailangan ni Melissa. Siya ay naiiba sa mga espiritong hayop. Gayunpaman, pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, hindi napansin ni Terence ang anumang halatang pagbabago sa bato. Kinuha niya ang kanyang telepono at handa nang tanungin si Tita Queen dahil marami pa itong dapat malaman. Tita Queen. Dinial ni Terence ang numero ni Tita Queen. Sa kanyang posisyon sa Ice Palace, mayroon siyang sariling satellite phone. Terence, kamusta ang kalagayan ng kaibigan mo? Ang nagmamalasakit na boses ni Auntie Queen ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono, na nagpainit sa puso ni Terence. Tita Queen, nakita ko ang energy stone. Gayunpaman, ang energy stone ay inilagay sa tabi ng kanyang unan, ngunit hindi siya nagising. Isa pa, wala akong nakikitang pagbabago sa energy stone. Mukhang hindi niya ito na-absorb. Nagtatakang tanong ni Terence. Imposibleng hindi ito ma-absorb. Siya ay umaasa sa kanyang katawan upang natural na sumipsip ng nakapalibot na espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang bilis at daloy ay medyo mabagal, at hindi mo ito makikita sa mata. Paliwanag ni Tita Queen, huwag mo na siyang banggitin. Kahit na ang isang magsasaka ay gumamit ng isang energy stone para magtanim, hindi nila makikita ang anumang pagbabago sa energy stone ng walang ilang araw. Walang kakaiba dito. So ganyan yan. Nakahinga ng maluwag si Terence, kung gayon. Kailan siya gising? Mahirap sabihin iyan. Depende ito sa yaman ng mundo enerhiya sa paligid niya, at gayon din sa dami ng enerhiya na nakapaloob sa bato ng enerhiya at sa laki ng bato ng enerhiya. Sabi ni Tita Queen. Gaano kalaki ang lugar? Ang laki ng area. Napakurap si Terence. Tama. Kung mas malaki ang bato ng enerhiya, mas maraming enerhiya ang maa-absorb nito sa loob ng parehong tagal ng oras. Siyempre, ito rin ay may kinalaman sa dami ng enerhiya na nilalaman ng mismong bato ng enerhiya. Paliwanag ni Tita Queen. Then, what if we have more energy stones? If we put a lot of energy stones around her, it help her wake up faster. Natuwa si Terence sa paliwanag ni Tita Queen. Natural iyon. Gayunpaman, ang mga bato ng enerhiya ay medyo bihira, kaya kakaunti ang mga tao ang gagawa nito. O diba, Yi? Marami kang energy stones. Tanong ni Tita Queen. Oo, nagbalik ako ng kotseng puno ng energy stones mula sa Tribong Rio. Puno ang ball. Hindi itinago ni Terence ang katotohanan, ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa kalagayan ng mga bato. Napakarami. Nagulat si Auntie Queen, kung ganoon nga, iminumungkahi kung bigyan mo si Trixie ng kaunti kung may oras ka. Wala siyang level barrier, at kung mayroon kang energy stones, makakatulong ito sa kanya na mabilis na maabot ang Sky Class late phase peak. Gumagana rin ito. Hindi inaasahan ni Terence na magkakaroon ng ganitong uri ng paggamit ang energy stone. Oo naman, ngunit wala nang maraming energy stone sa mundo ng paglilinang sa ngayon. Ang natitira na lang ay nasa 5 elementong sekta, ngunit kahit na ang 5 elementong sekta ay. Biglang huminto si Tia Queen. Hindi niya alam kung gaano karaming alam ni Terence, kaya ayaw niyang madamay siya rito para maiwasan ang gulo. Ano ang mali sa sekta ng 5 elemento? Ang inheritor plan ay pinamumunuan ng 5-element sect, right? Tanong ni Terence. Hindi ba nila ibibigay ang mga bato ng enerhiya sa mga tagapagmana? Kung meron mang natitira, baka. Pero ngayon, tinututukan nila ang pagpapabuti ng lakas ng isang cultivator na tinatawag na medium, kaya dapat siya ang unang mag-improve. Sabi ni Tita Queen, para kay Trixie. Napakadelikado ng relasyon ng Ice Palace at ng 5-element sect.
Hindi ko alam kung makukuha pa natin ito sa huli. Siyempre, kung isa o dalawang piraso lang ito, hindi na ito gaanong mapapakinabangan. Kung gayon, ilang energy stone ang kailangan ni Trixie para makarating sa Sky Class Late Phase Peak? Tanong ni Terence. Mga batong enerhiya na kasing laki ng kamao, mga 20 piraso. Sinabi ni Tita Queen, mula sa Golden Class hanggang Earth Class, sapat na ang isang bato, ngunit mula sa Earth Class hanggang Sky Class Late Phase Peak, kailangan mo ng humigit kumulang 20 bato. Kung mas mataas ang level, mas espiritual na chi ang kailangan mo. Maiintindihan mo ang loika sa likod nito, tama? Alam ko yon. 20. Walang problema, kukuha ako ng magpapadala sa'yo ng 30 yuan. Si Terence ay may maraming energy stones, 30 talaga ay hindi gaano. Ano? 30 piraso. Hindi mo nakakailanganin yan. Terence, nabigla si Tita Queen, kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng ito, paano ang kaibigan mo? Di bale, meron pa naman ako. Sinabi ni Terence, o tama, ngunit mangyaring huwag itapon ang mga ginamit na bato ng enerhiya. Ibalik ang mga ito sa akin. Mayroon pa akong gamit para sa kanila. Nagamit na. Kailangan bang i-recover ng likla ng ginamit na energy stone bubbles? Huminto si Tita Queen. Dapat mayroong higit sa 100 ginamit na mga bato ng enerhiya sa aming imbakan. Kung kailangan mo ang mga ito, maaari kang kumuha ng isang tao upang ibalik ang mga ito. Hindi ito gaanong pakinabang sa atin. 3,383. Mabuti naman, kukuha ako ng magpapadala. Hindi inaasahan ni Terence na ito ay isang sorpresa. Maaari pa rin siyang pumunta sa Hakuna Marta na desyerto at humingi ng mga bato ng enerhiya mula sa Pauli, ngunit napakalayo nila rito. Nasa kanya ang Purple Lightning Beast, ngunit hindi niya maibabalik ang marami ng sabay-sabay. Ang Ice Palace, sa kabilang banda, ay makakabawi sa kakulangan ng mga numero. Para sa iba pang mga energy stone, maaari mong ibigay ang mga ito sa Ice Palace bilang reward. Ipaalam sa akin kapag naubos mo na ang mga ito, huwag kang mahiya. Ang Ice Palace ay pamilya ni Trixie ngayon, at mayroon din kaming mga koneksyon mo, Tita Queen, wala akong problema dyan. Oh, ang galing! Tuwang-tuwa si Tita Queen sa mga natitirang bato bilang gantimpala para sa mga disipulo ng Ice Palace. Maaari nilang hikayatin ang mga taong ito na magsanay at magtaas ng bagong Sky Class. Pagkatapos ng lahat, ang paglusot mula sa Earth Class Late Phase Peak hanggang sa Sky Class Early Phase ay hindi nangangailangan na maraming energy stones, isang bato ay sapat na, at ang dagdag na 10 ay maaaring magtaas ng 10 Sky Class Masters. Ang Ice Palace ay tataas din. Salamat, Terence. Nagpapasalamat na, sabi ni Tita Queen. Wala lang, dapat magpasalamat ako sa iyo, Tita Queen. Tita Queen, tungkol sa sining ng practitioner. Kakailanganin ko ang tulong mo. Sabi ni Terence, umiling-iling. Sige, nakuha ko na. Sagot ni Tita Queen. Pagkatapos ibaba ang tawag, kinuha ni Terence ang lahat ng energy stone sa Jade Space at inilagay ito sa paligid ni Melissa. Mayroong libu-libong mga bato ng enerhiya, at si Melissa ay napapaligiran ng mga ito. Para siyang natutulog sa isang hukay na bato, nakakatuwa. Pagkatapos noon, tinawagan ni Terence si Quintan. Kitten, halika saglit. Hindi masyadong nagpaliwanag si Terence, at tumugon si Quintan at mabilis na nagpakita sa villa ni Terence. Boss, nandito na ako. Bumalik ka na. Anong kailangan mong gawin ko? Si Quintan ang tipo ng tao na laging naka-standby. Sumakay ka sa Purple Lightning Beast sa Ice Palace at bigyan si Trixie ng 30 energy stone, at ibalik din ang lahat ng ginamit. Kumuha ka ng mga energy stone kay Jenny, marami siya, utos ni Terence. Hindi ginalaw ni Terence ang kay Melissa, ngunit sinabi sa kanya na kunin si Jenny, gusto niyang bigyan si Melissa hanggat kaya niya. No problem. Aalis na ako. Nakapunta na noon si Quintan sa Ice Palace, at kilala niya si Trixie. Go now. Bumalik ka na dali. Sabi ni Terence. Sige, pupunta ako ngayon. Hindi na nagsayang ng oras si Quintan at umalis na. Si Terence,
sa kabilang banda, ay bumalik sa silid ni Melissa upang makitang nakabukas ang kanyang mga mata, at tinitingnan niya ang mga bato ng enerhiya sa paligid niya ng may pag-uusisa at pagkalito. Ako. Nasaan ako? Patay na ba ako? Ito ang kabaong ko. Tiningnan ni Melissa ang tumpok ng mga energy stone sa paligid niya, akala niya ito ay isang espesyal na kabaong, at hindi niya alam kung nasaan siya. Melissa, gising ka na. Nagulat at natuwa si Terence. Terence. Ako. Nasa bahay mo. Biglang naalala ni Melissa na sinundan niya si Terence mula sa paaralan hanggang sa kanyang bilya, at pagkatapos ay natulog kasama si Yasi. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos nyun, hanggang ngayon ba ay wala siyang malay. Tila iyon ang nangyari, ngunit ano ang mga bagay na ito sa paligid niya? Bakit biglang naramdaman ni Melissa na napuno siya ng enerhiya? Parang puno siya ng energy. Para bang hindi siya nagkasakit noon. Nasa bahay ka. Dati, nahimatay ka? Tapos nabalitaan ko na kaya ng katawan mo na sumipsip ng espiritual na enerhiya sa mundo ng mag-isa, kaya kumuha ako ng mga batong pang-enerhiya, at talagang kapaki-pakinabang ang mga ito. Parang kaya ng katawan mo ang sumipsip ng enerhiya mula sa mga batong ito ng enerhiya. Sinabi ito ni Terence ng casual na para bang ito ay isang napaka-normal na bagay, ngunit alam ni Melissa na hindi madali para kay Terence na gawin ito. Hindi alam ni Melissa kung gaano kahalaga ang mga energy stone na ito o kung saan niya nakuha ang mga ito, ngunit talagang pambihira ang mga ito. Hindi naging madali para kay Terence na makuha ang napakarami sa kanila. Naantig si Melissa, ngunit hindi siya masyadong magaling sa pagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Siya ay isang tahimik na babae, at hindi masyadong mahusay sa pagpapahayag ng kanyang damdamin sa mga salita. Naramdaman lang niya na napakabuti ni Terence sa kanya, at kung hihilingin sa kanya ni Terence na gawin ang anumang bagay ngayon, handa siyang gawin ito, kabilang ang pagsuko ng kanyang buhay. Bigla na lang, parang may naisip si Melissa. Sa mga energy stone na ito, mapipigilan kong himatayin. Terence, pakiramdam ko na puno ako ng lakas. Dahil ba sa mga batong ito ang lahat? Parang energetic ka. Parang napaka-effective nitong mga energy stones. Ang galing. Tuwang-tuwa si Terence matapos marinig ang mga salita ni Melissa, parang napaka-epektibo ng plano ni Tita Queen. Then, pwede mo ba akong hawakan habang nagtatanim ka? Hindi mo kailangang mag-alala na mahihimatay ako. Kasi may energy stones, di ba? Sabi ni Melissa, namumula ang mukha. Pagsasanay. Si Melissa ay isang nakamamatay na tukso kay Terence. Maaari siyang matulog sa kanya at lumakas din. Ito ang pinakamaganda sa magkabilang mundo, at nagustuhan ito ni Terence. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ang bilis ng kanyang pagsasanay ay mas mabilis kaysa sa bilis ng pagsipsip ni Melissa. Hindi magiging problema kung ito ay mas mabagal kaysa kay Melissa, ngunit kung ito ay mas mabilis, kung gayon hindi ba hihimatayin si Melissa araw-araw? Ang 1 o 2 araw ay maayos, ngunit kung siya ay nawala ng malay araw-araw sa paglipas ng panahon, magdudulot ba ito ng anumang mga problema sa kanyang katawan? Nadama ni Terence na mas mabuting maging maingat, ito ay may kaugnayan sa kalusugan ni Melissa, kung tutuusin. Kagigising mo lang, kaya kalimutan na natin ito. Natatakot ako na maapektuhan nito ang kalusugan mo. Pagtanggi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Okay lang, try mo lang. Biglang nahiya si Melissa. Hindi pa ako. Matagal na kitang niyakap. Medyo na-miss kita. Ang pagiging yakap-yakap ni Terence para matulog ay nagparamdam kay Melissa ng lubos na komportable at kagaanan. Matagal na siyang nakaramdam ng ganito, at na-miss niya ito. Kung ganoon. Sige. Ayaw ni Terence na tanggihan muli ang alok ni Melissa, maaari siyang tumigil pagkatapos ng isang gabi ng pagsubok kung hindi ito gagana. Tumalon si Terence sa kama. Medyo inaantok na ako, kaya simulan na natin. 3,384. Ngunit, hindi ako pagod ngayon, nasa mabuting kalooban ako. Terence, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nanggaling ang mga batong ito ng enerhiya, at ano ang meron sa aking katawan? Medyo mabigat ang paghinga ni Melissa mula sa yakap ni Terence, at nagpasya siyang ibahin ang paksa. Okay, magsimula tayo sa araw na wala kang malay.
Hindi tinanggihan ni Terence ang alok. Si Melissa ay walang malay sa loob ng maraming araw, at kagigising niya lang. Normal na makipag-usap sa kanya. Nakinig si Melissa sa kwento ni Terence. Maaaring inilarawan niya ito sa banayad na tono, ngunit ito ay lubhang mapanganib pa rin. Ang pagharap kay Harry sa pamilyang Pauli lamang ay hindi magandang bagay. Si Harry ay isang makikitid na tao, at palagi siyang hindi masaya na kasama niya si Terence at hindi ang kanyang kapatid. Paanong hindi siya maghahanap ng gulo ngayong nakilala niya si Terence? Gayunpaman, ang mga salita ni Terence ay tila nakilala ni Terence si Harry, at dahil hindi niya ito gusto, kumuha siya ng isang kaibigan mula sa Pauli upang pumatay ng maliit. Pagkatapos, dahil may utang pa si Harry sa kanya ng chi gathering pill, hinayaan niya siyang mabuhay. Kahit anong tingin nito, binubuli ni Terence si Harry. Siyempre, alam ni Melissa na hindi ganoong klaseng tao si Terence, ngunit hindi niya ito kinwestiyon. Tahimik siyang nakinig at nagulat nang makita ang napakaraming energy stone sa paligid niya. Sinasabi mo ba na ang jade pendant sa dibdib mo ay kayang singilin ang energy stone? Madalas na magkayakap sina Melissa at Terence para matulog, kaya natural niyang alam na si Terence ay may jade din, ngunit hindi siya masyadong nagtanong tungkol dito. Matapos marinig ang paliwanag ni Terence ngayon, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalakas ang jade ni Terence. Hindi lamang mayroon itong spatial storage, ngunit maaari rin itong mag-charge ng mga energy stone. Oo nga, hindi pwedeng pumasok ang mga buhay na tao. Kung pwede lang, pinapasok na kita ng diretso at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng enerhiya ng iyong katawan. Sabi ni Terence, medyo nanghihinayang. Siya ay may hindi masabi na tiwala kay Melissa, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Jade. Dagdag pa, sa lakas ni Terence ngayon, hindi na kailangang itago pa ito. Iba na ang mga pangyayari ngayon, at lahat ng mga kaaway na kinatatakutan niya noon ay natatakot na sa kanya. Okay lang. Ganun din ang energy stone. I can recharge it with the energy stone and take it out again. Mabubusog pa ako. Biglang naramdaman ni Melissa na napakapalad niya, handang ipagsapalaran ni Terence ang kanyang buhay para sa kanya, dumaan sa mga bundok at ilog para makuha ang mga batong ito ng enerhiya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari noon? Gusto kong marinig. Sige, sabi niya. Alam ni Terence na si Melissa ay nawala ng malay noon, at kahit na may sapat na mga bato ng enerhiya, nag-aalala pa rin siya na muli siyang himetean. Mas mabuting makipag-usap sa kanya ng higit pa sa oras na tulad nito. Unti-unti, napapagod na rin si Melissa, at nakatulog siya sa mga bisig ni Terence, ang kontento at masayang ngiti pa rin sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Terence at pumasok sa Jade Space, sinubukang gamitin ang pabango ni Melissa para mapabilis muli ang kanyang pagsasanay. Bagamat ang lakas ni Terence ay dumaan sa ilang pag-upgrade at ngayon ay Sky Class mid-phase, ito ay sa pilitang pagpapalakas mula sa Chi Gathering Pill, kaya hindi naging madali para sa kanya na mag-level up muli. Gayunpaman, malapit nang matapos ang sining ng Dragon Mastery ni Terence sa ikatlong yugto, at inaabangan na niya ang mga benepisyo ng ikaapat na yugto. Kinaumagahan, si Terence ang nagmaneho sa Grand Cherokee gaya ng dati, dinadala sina Yasi at Melissa sa paaralan. Matagal nang hindi pumapasok si Terence, at medyo natulala siya sa Eastern City Industry University muli. Sa isang kisap mata, dalawang tao ang nawalahan, si Jenny at si Cheryl ay hindi nalalabas sa paaralan. Mula nang malantad ang pagkakakilanlan ni Jenny, hindi na siya muling pumasok sa paaralan. Ang kanyang dating pagkakakilanlan ay tila ginamit upang itago mula kay Terence, habang si Cheryl ay hindi na bumalik pagkatapos pumunta sa Dark Palace. Pagkatapos nito, malamang ay si Yasi na, di ba? Wala nang maraming oras si Yasi sa paaralang ito. Gayunpaman, napagtanto ni Terence na walang tao sa paaralan. Tama, holiday ngayon. Ngumiti ng mapait si Terence, bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Shield bro, saan tayo pupunta? Tanong ni Yasi, iniangat ang ulo. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti sa mga sinabi ni Yasi, parang hindi lang siya ang naging mabigat ang loob nitong mga nakaraang araw, maging si Yasi ay ganoon din.
Tila hindi niya alam ang tungkol sa pagpunta niya sa paaralan, at sinundan lang si Terence sa labas. Ayos lang, may sakay lang kami sa labas. Nagkibit-balikat na sabi ni Terence. Ako. Nawalan ako ng oras sa coma ko, akala ko nagsimula na ang paaralan. Medyo napahiya si Melissa. Sige, uwi na tayo. Ngumiti si Terence at pinaandar ang kotse. Ngayong taon, nakatanggap din si Donald ng imbitasyon sa Heaven Class Test, at siya ang unang nakatanggap nito. Bilang nakababatang kapatid ng gumaganap na leader ng sekta ng 5 elemento, si Patriarch Charlie, ang tanging dahilan kung bakit ipinaalam sa kanya ni Patriarch Charlie ay dahil sila ay mga kamag-anak. Sa totoo lang, si Patriarch Charlie ay walang masyadong pag-asa na si Donald ay magpapadala ng dadalo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahabang paglalakbay, at ang mga gantimpala ng pagsubok sa klase sa langit ay hindi sapat upang tuksuhin siya. Gayunpaman, ang ulo ng bala ay talagang natukso siya. Siyempre, ang interesado niya ay hindi ang mga gantimpala, ngunit ang katotohanang pupunta si Terence sa pagsusulit sa Sky Class. Ito ang sinabi ng ninuno ng Charlie sa liham na nakalakip sa imbitasyon. Handa siyang hayaan ang kanyang alagad na si Joey at ang Young Master of the Sky Elixir Sect, ang makalangit na Silkworm Transformation, na sabay na umatake para patayin si Terence. Kinamumuhian niya si Terence to the bone, kaya gusto niya maging bahagi ng sinabi ng ninuno ng Charlie. Elder Wang, pumunta ka at tumawag ng guest Elder Song. May sasabihin ako sa kanya. Donald sinabi pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Pinarangalan na kanta ng panauhin. President, pinaplano mo bang hayaan siya? Nabasa rin ni Elder Wang ang imbitasyon at liham ni Patriarch Charlie at alam niya kung ano ang iniisip niya. Oo. Pinag-iisipan ko na. Tanging honored guest song lang ang mas pamilyar sa Central Plains, at hindi problema ang lakas niya. Tumango ang ulo ng bala. Gayunpaman, ang guest elder song ay nangako na gagawa siya ng 3 bagay para sa Overseas Cultivators Association. Nagawa na namin ang 2, at may natitira pang isa. Napabuntong hininga si Elder Wang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang guest elder song ay may utang na loob sa amin noong International Devil Training Competition, hindi siya papayag sa 3 bagay. Pero ngayon, sigurado ka na lang na guest na kanta ang natitira sa iyo. 3,385. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, no need to hide. Bullethead nakita niya ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Kuya Wang. Gayunpaman, si Elder Wang ay isa sa kanila, kaya walang dapat itago. Oo. Tumango si Elder Wang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, maingat niyang sinabi, Presidente, bagaman may utang na loob sa amin ang guest elder song, nakalimutan mo na ang kanyang katayuan ay hindi pangkaraniwan. Kung gusto mong humingi ng tulong sa kanya, ayos lang sa maliliit na bagay. Ngunit kung ito ay isang malaking bagay, hindi mo ba dapat itanong sa Honorary Great Elder ng ating Overseas Cultivators Association? Muntik ko nang makalimutan kung hindi mo nabanggit. Bigla niyang napagtanto sa Overseas Practitioners Association, may isang honorary elder, na isa ring practitioner maniac. Sa lahat ng mga taon na ito, ginamit niya ang mga mapagkukunan ng Overseas Practitioners Association para makalusot, at ngayon siya ay Sky Class Late Phase Peak Full. Noong una siyang dumating dito, isa lamang siyang Mystic Late Phase Peak, ngunit pagkatapos makuha ang mga mapagkukunan, umunlad siya hanggang sa lahat siya ay isang bihirang henyo ng practitioner. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ng taong ito ay espesyal, kaya ang ulo ng bala ay hindi siya nang ahas na paghigpitin siya ng labis. Sa makatuwid, binigyan siya ng titulo ng Honorary Great Elder at hindi karaniwang nakikialam sa mga usapin ng association. Siya ay nilinang lamang sa pag-iisa araw-araw, naghahanap ng pagkakataong makatuntong sa makalangit na axiom. Siyempre, ang Overseas Cultivators Association ay walang gamit para sa kanya pansamantala. Ilang taon na niyang hindi nakita ang taong ito. Kung hindi ito binanggit ni Chairman Wang, nakalimutan na niya ito. Ito ay hindi walang dahilan na ang Honorary Grand Elder ay nabanggit sa oras na ito.
Ang pangalan ng Grand Elder ay Ashton, at sinabing siya ang pinarangalan bilang pangalawang lolo ng guest song. Dahil dito, malalim ang pakiramdam niya na totoo na walang apo ng aso ang isang tigre. Ang buong pamilya ay isang nangungunang eksperto. Siyempre, hindi pa napatunayan ang balitang ito, at walang nang ahas na tanungin ang kanta na si Ashton tungkol dito. Para naman sa guest elder song, guest elder lang siya ng Overseas Cultivators Association. Mas malayo pa siya sa isang honorary elder. Ang pangunahing trabaho niya ay isang assassin at mersenaryo. Karaniwang wala siya sa association. Darating lang siya kung may major event. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng isang malaking kaganapan, mas imposible para sa sino man na magtanong tungkol dito. How about this? Invite guest elder Song here, and I'll ask her. Kung apo talaga siya ni Grand Elder Song, isasama ko siya. Bulit kailangan niyang mag-ingat. Bagamat ang Ashton Song ay kanyang subordinate, sila ay pantay sa lakas. Ang lakas ay ang lahat sa mundo ng mga magsasaka. Kailangan nating gamitin ang huling bagay na ito sa lalong madaling panahon. Bukod, siya ay isang mersenaryo at isang mamamatay tao, wala siya sa parehong landas tulad ng sa amin. Kahit nasanay na siya sa top of physical arts at tinuturing na practitioner, hindi siya sasama sa amin in the end. Dahil kakailanganin niyang gamitin ang pagkakataong ito ng mas maaga o huli, maaari rin niya itong gamitin ngayon. Hindi ko kayang alagaan ang Terence na iyon. Ang Terence na iyon ay napakakaiba, paano kung ang waiter at ang makalangit na pagbabagong silkworm ay hindi makakapagalis ng buhay sa lugar na ito, ngunit sa isang huling yugto ng pisikal na mamamatay tao dito, siguradong patay na si Terence. Oh, tama ka. I'll go invite guest Elder Song over. Tumango si Elder Wang. Sa hapon, bumalik si Chairman Wang. Kasama niya ang isang batang babae na mukhang mga 18 o 19 na taong gulang. Mukha siyang maaraw at magandang estudyante, naka-t-shirt, hot pants, at sunglasses. Naglalakad sa crowd, ang nakatawag lang ng atensyon ng mga tao ay medyo maganda siya. Sa ibang aspeto, mahirap talagang sabihin na siya ay isang babaeng pumatay. Nang makitang pumasok ang pinarangalan na kanta ng panauhin, ulo ng bala ay hindi siya nang ahas na maging mayabang. Tumayo siya at binati, "Honored guest Song, nandito ka. Maligayang pagdating, maligayang pagdating." President siya, hinahanap mo ba ako para sa pangatlong bagay? Ngumiti ang pinarangalan na kanta ng panauhin at sinabing. Pagkatapos ng usaping ito, hindi na ako magiging honored guest Song. Ang ulo ng bulet ay mukha siyang nagyelo sandali, pagkatapos ay tumawa siya ng tuyo at sinabi. Kahit hindi siya ang guest elder namin, lahat kami mga cultivator from overseas, so we're still friends. Magsalita ka, anong problema? Ang pinarangalan na kanta ng panauhin ay hindi na nagsalita at direktang nagtanong. Bago ako magsabi ng kahit ano, gusto kong itanong kung may naiisip bang bumalik sa Central Plains ang guest elder Song. Bullethead na tanong niya. Bumalik sa Central Plains. Eastland. Natigilan ang honored guest Song. Oo, Eastland ito. Habang sinasabi iyon ni Donald, iniabot niya ang liham ng imbitasyon na ibinigay sa kanya ni Patriarch Charlie sa kanta ng panauhin sa Elder at sinabing, pinarangalan na kanta ng panauhin, pakisuyong tingnan ang imbitasyong ito. Oh! Invitation letter. Saan ka galing? Bahagyang natigilan ang honored guest Song. Pagkatapos ay kinuha niya ang item mula sa ulo ng bullet siya at tiningnan ito, The Heaven Class Trials. Ang sekta ng 5 elemento. Isang sinaunang sekta. Tila, ang pinarangalan na kanta ng panauhin ay hindi masyadong malinaw tungkol sa paghahati ng kapangyarihan sa mundo ng paglilinang ng Central Plains, ngunit halos alam niya ang balangkas. Tama, at ito ang pinakamalakas na sekta noong sinaunang panahon. Maaari bang sumali ang guest elder Song sa pagsubok na ito? Tumango siya at Donald. Bakit kailangan kong pumunta? Ang pinarangalan na kanta ng panauhin ay hindi sumagot, ngunit nagtanong ng isang tanong bilang kapalit. Gusto kong humanap ka ng pagkakataon na pumatay ng tao sa paglilitis. Kung pumayag ka, sasabihin ko sa iyo ng detalyado. Bullethead sabi niya. Pero, hindi ba medyo malayo ang misyon na ito?
Bahagyang kumunat ang noo ng Honored Guest Song. At, ayon sa rules na itinakda ng King of Assassins noon, labag sa rules ang paglabas ng mga assassin natin sa Eastland ng walang pahintulot. Pangulo siya, dapat mong malaman kung sino ang hari ng assassins, di ba? Syempre alam ko. Isa sa mga sikat na dolphins ng Vajra. Donald laughed dryly and said. Ang pinarangalan na awit ng panauhin ay isang kamag-anak ng Grand Elder Ashton Song. Ang pinarangalan na song ng panauhin ay bahagyang tumaas ang kanyang kilay at tumingin kay Bullet na may mahinang ngiti, President, he is really well informed. Tama, siya ang aking pangalawang lolo. Sa pagkakaalam ko, ang kanta ng Grand Elder ay mula sa Central Plains, kaya maaari kang bumalik sa bahay upang bisitahin ang iyong pamilya. Kahit na ito ay ang dolphins ng Vajra, hindi nila magagawa iyon, tama. At saka, matagal na akong hindi nakakarinig sa dolphins ni Owen. Bullethead na natatawa niyang sabi. Come with me to meet my second lolo. Tatanungin ko siya kung ano ang sasabihin niya. Ang pinarangalan na panauhin ay nag-isip sandali at sinabi. I was thinking the same thing. Honored Guest Song, please follow me. Sabi niya. Bullethead ang ginawa niyang gesture of invitation. Ang lugar ng pag-iisa ni Ashton ay matatagpuan sa isang villa na may iisang pinto at patio kung saan matatagpuan ang Overseas Cultivators Association. Bullet ay dinala niya ang guest elder song sa harapan ng villa, ngunit hindi siya nagmamadaling pumasok. Sa halip, malakas niyang sinabi, is great elder song here. I have something to discuss with you. Maya-maya, nanggaling sa villa ang boses ni Ashton. Pakipasok, President. 3,386. Saka lang pumasok sa mansion ang Bullethead at Honored Guest Song. Nakaupo na si Ashton sa sofa sa sala, tinatanggap sila. President he, welcome. Presley. Anong ginagawa mo dito? Tumingin si Ashton sa pinarangalan na kanta ng panauhin at nagulat. Ikalawang lolo, hinanap kita ngayon dahil sa sarili kong negosyo. Honored Guest Song, magalang na sabi. Oh, tell me, bakit mo ako hinahanap? Tumango si Ashton. Napakaganda na ng kanyang ugali ngayon. Kung presidente lang siya, malamang hindi na siya magsasabi ng ganyan. Hayaan mong sabihin ko. Bullethead ay tumawa siya at kinuha ang usapan, ganito. Sa pamamagitan nito, sinabi sa kanya ni Donald ang lahat, kasama na ang paghingi ng Honored Guest Song para pumatay ng tao. Oh, the Central Plains of Eastland. Ang mga mata ni Ashton ay kumislap na may malalim na nostalgia. Matagal na akong hindi nakakabalik. Iniisip ko kung kamusta na ang pamilya ko. Presley, sa pagkakataong ito, babalik ako sa iyo. Nang marinig ang song iyon ay bumabalik si Ashton, Bullet siya ay tuwang-tuwa. Kung makakatulong ang Ashton, siguradong patay na si Terence. Grand Elder Song, lalaban ka rin. Bullethead na maingat niyang tanong. Wala akong gagawin. Sa lakas ng kaunti ni June, sapat na para makasali siya sa pagsubok na iyon. Magiging katawa-tawa lang ako kung kasali ako sa edad ko. Tsaka, dapat may age limit itong trial, di ba? Walang pakialam na sabi ni Ashton. Walang limitasyon sa edad para sa pagsubok na ito, ngunit dahil sinabi ng kanta na si Ashton, hindi niya ito mapipilit. Nakikita niya ang bala na wala siyang interes. Iyan ay mabuti, kung gayon ang mahusay na elder song ay sumasang-ayon sa kahilingan ng Honored Guest Song. May utang na loob sa iyo si Little June, kaya tama lang na tumulong siya. Hindi na kailangan pang humingi ng opinyon ko. Umiling si Ashton, sige, President he. Kung wala nang iba, aalis na ako kasama si 00000. Babalik ako ng matagal sa pagkakataong ito, kaya magkikita tayong muli. Successful man o hindi ang misyon ni Presley, wala itong kinalaman sa amin. Gusto kong makasama ko siya sandali at maramdaman ang aura ng tahanan. Ito. Siyempre maganda. Walang problema. Natigilan siya sandali ni Bullet, saka tumango. Ayaw niyang mabalik ang parehong Ashton at Honored Guest Song, lalo na kung hindi na sila bumalik. Sino ang nakakaalam kung ang Ashton ay babalik sa hinaharap?
Ngunit hindi niya masabi na hindi humarap sa isang sky-class late phase pick, na pressure siya. Wala siyang tiwala na manalo, at kahit na itago niya si Ashton dito, magiging talo-talo na sitwasyon para sa magkabilang panig. Not to mention, nakalaban niya ang general manager ng Red Conch at hindi pa naghihilom ang mga sugat niya. Hindi siya nang ahas na magpadalos-dalos. Sige, aalis na tayo. Presley, manatili ka at tulungan mo ang pangalawang lolo na mag-impake ng mga gamit niya. Sinabi ni Ashton sa pinarangalan na kanta ng panauhin, nakapareho ng paghiling ng bala na umalis siya. Bullethead ay tumawa siya ng mapait at tumalikod na para umalis, tungkol sa mga detalye ng misyon ng honored guest song, tatawagan ko siya mamaya at kakausapin ng pribado. Bago niya masabi sa bisitang si Master Song ang mga detalye ng misyon, hiniling sa kanya ng kanta na si Ashton na manatili. Ang ulo ng bala ay maaari lamang niyang piliin na kausapin siya mamaya. Presley, hindi ko akalain na magiging sky-class late phase pick ka sa ganoong kababatang edad. House song status ay tiyak na magiging kapantay ng Ancient Ones this time. Excited na akong isipin na ang pamilya ng kanta ay magiging isang sinaunang pamilya. Ang mukha ni Ashton ay biglang nagpakita ng matinding pananabik at pag-alala. Noong bata pa siya, umalis na siya sa bahay para magtanim. Sa pag-iisip pabalik sa determinasyon sa kanyang mga mata bago siya umalis, at ang pag-aatubili at pag-aalala ng kanyang kapatid, agad na nalungkot si Ashton. Noong panahong iyon, hindi alam ni Ashton kung gaano kahalaga ang isang mystic sa isang karaniwang bahay o sa halip, ayaw niyang isipin ang tungkol dito. Lakas at mas mataas na antas lang ang gusto niya. Gayunpaman, habang siya ay tumanda at sumali sa Overseas Cultivators Association, nakita at naramdaman niya ang napakaraming bagay at napakaraming pabago-bago ng mga tao. Sa wakas ay naunawaan ni Ashton kung gaano kahirap para sa kanyang kapatid noong panahong iyon. Hindi naging madali para sa isang pamilyang walang sinumang makapangyarihang eksperto na tumayo ng husto. Gayunpaman, wala siyang paraan upang sabihin sa kanyang kuya ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang pinto ng isang noble ay kasing lalim ng dagat. Sa katunayan, ito ay pareho sa Overseas Cultivators Association. Noong bata pa siya, ginamit niya ang mga mapagkukunan ng Overseas Cultivators Association at ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas. Sa katunayan, ito ay katumbas ng pagbebenta ng kanyang sarili sa Overseas Cultivators Association. Nawalan siya ng kalayaan. Kahit na siya ay miyembro ng pamilya ng kanta, hindi siya maaaring bumalik. Tulad ni Orville, na nakatakas ng walang pahintulot, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Maswerte si Orville at may master na nagpoprotekta sa kanya. Gayunpaman, kung ang Ashton ay bumalik sa pamilya ng kanta bago iyon, siya ay nasa isang buhay at kamatayan na sitwasyon. Sa makatuwid, hindi niya hinayaang sabihin ni Presley sa pamilya ng kanta ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Sa katunayan, hindi man lang alam ng pamilya ng kanta ang tungkol sa sariling sitwasyon ni Presley, dahil ang grupo ng assassin ay may sariling mga patakaran. Kailangan nilang mahigpit na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang pamilya. Gusto man niyang magretiro, imposible nang walang pahintulot ng isang makapangyarihang tao. Ang pangkat ng assassin sa likod ni Presley ay hinding-hindi siya papakawalan ng madali. Pero iba na ngayon siya ay sky-class late phase pick, at gayon din ang Flamey. Ngayon na silang dalawa ay nagtutulungan na umalis sa lugar na ito at bumalik sa pamilya ng kanta sa Eastland, kahit na hindi ito gusto ng mga taong iyon, kailangan nilang mag-ingat sa kanilang lakas. Hanggat silang dalawa ay hindi tunay na umalis sa organisasyon, ni Bullethead o ang mga tao sa likod ni Presley ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Maaari silang manatili sa Central Plains ng Eastland ng ilang sandali, o kahit na bumalik bawat taon para sa isang yugto ng panahon. Sa ganitong paraan, maaari nilang pangalagaan ang organisasyon sa likod nila at pagbutihin ang kabuoang lakas ng pamilya ng kanta. I've let the Song family down all these years. Are the other families trying to suppress us? Tumulo ang luha ni Ashton habang iniisip ang nakaraan. Second grandpa, actually. Hindi mo alam ito, pero napakalakas din ng kapatid ko. Earth class late phase pick siya ngayon. Mabilis na umalma si Presley. Oh. Ano?
Si Amara ba ang tinutukoy mo? Earth-class late phase peak siya ngayon. Paano ito posible? Natigilan si Ashton. Mahirap para sa kanya na isipin na ang isang tao sa pamilya ng kanta ay maaaring umabot sa ganoong antas ng lakas. Masyadong limitado ang kultibasyon ng pamilya ng kanta. At saka, hindi ba siya pulis? 3,387. Presley, huwag kang magulo. Ano ang iyong lakas? Sa mundong ito ng paglilinang, ilang tao ang kakampi mo? Sa mundo ng mga asasin, isa ka ring pambihirang pag-iral. Maliban sa taong nawala noon, dapat ikaw ang numero unong tao sa mundo ng mga mamamatay tao ngayon, di ba? Kung hindi dahil sa akala mo ba ay mararating mo ang espiritual na hayop. At ito ay kahit na ang mahusay na bilog ng panlabas na estilo. Ako ay isang mahuhusay na practitioner, at sa tulong ng mga elixir ng Overseas Practitioners Association, naabot ko lang ang sky class sa late phase peak noong ako ay 60. Sa tingin mo ba lahat ay isang practitioner genius? Peak, at isa kang physical practitioner ang bilis at lakas mo ang lakas mo. Huwag mong guluhin ang negosyo ng kapatid mo. Lektura ni Ashton. Oo, pero nabalitaan ko sa kanya na napakalakas ng boyfriend niya. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para mapalakas ang kanyang lakas. Pero kung gusto nitong maging bayaw ko, lagpasan niya muna ako. Kung hindi man lang niya ako matalo, kailangan niyang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Mukhang hindi masyadong interesado si Presley sa kasintahan ng kanyang kapatid. Presley, huwag kang magulo. Ano ang iyong lakas? Sa mundong ito ng paglilinang, ilang tao ang kakampi mo? Sa mundo ng mga asasin, isa ka ring pambihirang pag-iral. Maliban sa taong nawala noon, dapat ikaw ang numero unong tao sa mundo ng mga mamamatay tao ngayon, di ba? Kung hindi dahil sa akala mo ba ay mararating mo ang espiritual na hayop. At ito ay kahit na ang mahusay na bilog ng panlabas na estilo. Ako ay isang mahuhusay na practitioner, at sa tulong ng mga elixir ng Overseas Practitioners Association, naabot ko lang ang sky class sa late phase peak noong ako ay 60. Sa tingin mo ba lahat ay isang practitioner genius? Peak, at isa kang physical practitioner ang bilis at lakas mo ang lakas mo. Huwag mong guluhin ang negosyo ng kapatid mo. Lektura ni Ashton. Tingnan mo, hindi ka naman mukhang top tier master. Hehe, sinasabi ko lang. Lahat ng iba ay pare-pareho. Si Hipag ay kalahati ng puwitan ng bayaw. Kung mahina siya, paano niya mapoprotektahan ang kalahati ng kanyang puwitan? Nakangiting sabi ni Flamey. Hindi naman ikaw ang ikakasal. Buti na lang kaya niyang protektahan ang kapatid mo. Papakasalan mo rin ba siya? Hinatak ni Ashton ang mahabang mukha at nagsalita ng may dignidad ng isang elder, matagal na kaming hindi nakabalik. Pagbalik natin, huwag mong ituro ang iyong daliri sa family's affairs ng kanta. Kung hindi, kapag nakita tayo ng kuya ko, iisipin niya na tayo ay makapangyarihan at babalik para sakupin ang pamilya ng kanta. Hindi yun magiging maganda, naririnig mo ba ako? Presley. Nag-make face si Flamey, hindi yan sigurado. Bata pa lang ako, sinabi sa akin ng kapatid ko na isang mabuting lalaki ang unang susuko sa akin. Paano kung isuko niya ako? Naaalala mo pa ba ang sinasabi ng mga bata kapag naglalaro sila ng bahay-bahay? Presley, ilang taon ka na? Sinaman siya ng tingin ni Ashton. Nagbibiro lang ako. Sige. Pangalawa lolo, kailan tayo babalik? Sabik na akong umuwi. Nag-aalalang sabi ni Flamey. We'll set off tomorrow. Magayos ka muna ng mga gamit mo at pumunta ka dito para salubungin ako bukas ng umaga. Utos ni Ashton. Okay, second lolo, see you tomorrow. Dahil doon, ang siga ay parang bagzo ng hangin, na lumulutang sa labas ng bintana ng kasing bilis bihira ang isang sky class late phase peak physical practitioner, mas mabilis pa kaysa sa Purple Lightning Beast. Bumalik siya sa kwarto niya, medyo pangit ang ekspresyon niya. Nagmamadaling lumapit si Elder Wang sa kanya. Guild leader, anong problema? Hindi ka masyadong maganda. AI. Huwag mo ngang banggitin. Bullethead winawagayway niya ang kamay, malungkot ang mukha.
Natatakot ako na pagkatapos ng misyon na ito, ang Honored Guest Song ay hindi na ang Honored Guest Elder ng ating Overseas Cultivators Association. Siyempre, ito ay naiintindihan. Tutal, tinulungan siya ng ating mga tao noong nakaraan. Tinulungan niya kami ng 3 beses bilang pasasalamat. Pangatlong beses na ito, kaya hindi na mahalaga. Gayunpaman, ang mahusay na Elder Song na Ashton ay babalik din sa atin kapag babalik na siya sa Idon Place. Ano? Aalis na rin ang Grand Elder. Kung ganoon, hindi mo siya pinigilan. Nagulat si Kuya Wang. Paano? Hindi siya ordinaryong tao, at ang lakas niya ay kapantay ko. Paano ko siya matatakot? Ako lang ang Sky Class Late Phase Peak Master sa Overseas Practitioner Association, at nasugatan din ako may kakayahan ba akong gawin. Donald shook his head gloombal. Forget it. Ang kakaiba ay ang ating Overseas Cultivators Association ay panandalian lang na itatag. Kakaunti lang ang mga expert natin at wala tayong malakas na sense of belonging to the sect. All these years, we've been using cultivation resources to tie them down. Kung hindi, matagal na tayong nabuwag. Buntong hininga, tama ka. Gayunpaman, ngayong umalis na ang Honorary Elder Song na iyon at ang Guest Elder Song ay wala nang kinalaman sa atin, ang lakas ng ating Overseas Cultivators Association ay biglang humina ng husto. Napabuntong hininga si Elder Wang. Kalimutan mo na yan. Mag-iisip ako ng paraan para makita kung matutulungan ako ng kapatid ko sa hinaharap. Kung hindi niya talaga kaya, gagawin natin itong sangay ng sekta ng 5 elemento. Presidente siya ay nagduso ng isang malaking dagok ngayon. President, hindi mo kailangang maging masyadong pesimista. Magiging mas mabuti ito. Sabi ni Elder Wang. Sana nga. Bulit na walang magawa siyang tumango. Matapos ayusin ni Presley ang kanyang mga bagay sa organisasyon ng assassin, dumating siya sa kanyang pangalawang Grandpa Song na Ashton's Villa kinaumagahan. Bagamat sinubukan ng assassin group na nasa likod niya ang kanilang makakaya na panatilihin siya, hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman sa lakas ni Presley. Maaari lamang nilang sabihin sa kanya na tapusin ang kanyang trabaho at bumalik sa lalong madaling panahon. Pangalawa lolo, handa na ako. Babalik ako ngayon. Si Presley ay nasa sabik at inaabangan ito. Kung tutuusin, bata pa siya at matagal nang hindi nakabalik kaya't bumakas sa mukha niya ang kanyang emosyon. Alis na tayo. Handa na rin si Ashton at nakapag-book na ng tiket sa eroplano. Kinuha niya ang kanyang bagahe at sumakay sa isang itim na pinahabang Mercedes-Benz na may apoy. Ito ay inayos ni Donald. Ayaw niyang umalis ang Ashton, ngunit kailangan niyang maging magalang. Kung hindi, wala siyang dahilan para bumalik. President siya. Nandito ka rin. Pagkasakay ni Flamey sa sasakyan, bigla niyang napagtanto na ang ulo ng bala ay talagang nakaupo siya sa front passenger seat. Mahusay na Elder Song at Honored Guest Song ay umuwi sa kaluwalhatian, natural na kailangan kung paalisin sila ng mainit. Naglagay ako ng ilang cultivation elixir sa kotse bilang regalo bago tayo umalis, nakangiting sabi ni Donald. You're too polite, President He. Nakangiting tumango si Presley. Siyempre, hindi siya nakonsensya. Sa katunayan, sapat na ang isang misyon para mabayaran ang tulong ng Overseas Cultivators Association sa paglilitis ng Diablo. Gayunpaman, si Presley ay isa ring taong marunong gumanti ng kabutihan. Sa makatuwid, hinati niya ang misyon sa 3 misyon at naging panauhing elder ng Overseas Cultivators Association sa pangalan. Sa katunayan, karapat-dapat siya sa mga bagay na ito. Ito ang impormasyon ng taong kailangan mong patayin. Bullethead iniabot niya ang isang set ng impormasyon sa naglalagablab, pagkatapos ay sinabing, naniniwala ako na narinig ng pinarangalan na kanta ng panauhin ang taong ito. Terence. Alam ko. Hindi ba siya ang nanakit sa kanya Chanzo, pumatay kay Kuya Colton, at tumayo para kay Orb-il? Tiningnan ni Presley ang pangalan sa impormasyon at alam kung sino ang bullethead na gustong patayin niya. 3,388. Oo, siya iyon. Bullethead tumango siya. Sky Class mid-face lang siya, kailangan pa bang mangalap ng napakaraming impormasyon?
Umiling si Flamey matapos makita ang lakas ni Terence. Honored guest song? Huwag mo siyang maliitin ang Terence na ito, isa siyang big shot sa practitioning world ng Central Plains. Sinasabing kaya niyang patayin ang Sky-class late phase peak master sa ilang segundo, ngunit hindi niya magawa iyon sa ibang bansa marahil ito ay dahil hindi siya sanay dito, o marahil ito ay dahil sa kanyang pangalan sa Plains tulad ng pagkulog. I'll be honest with you, honored guest song ang kapatid ko ang acting sect leader ng 5 Element sect, at siya ang nagsimula ng pagsubok na ito. Gusto rin niyang patayin si Terence, at nagpadala siya ng 2 Sky-class late phase peak spiritual masters. Ang isa sa kanila ay ang ulo ng Sky Elixir sect, na tinatawag na Sky Silkworm Transformation, katatapos lang niyang makapasok sa Sky-class late phase peak kamakailan, at ang isa pa ay ang kanyang disipulo, si Joey, isang matagal nang itinatag na peak master. Ang dalawang ito ay hindi lubos na tiwala sa pagpatay kay Terence ng magkasama, kaya't humihiling ako sa iyo na tumulong. Ganyan kalakas ang Terence na ito. Bahagyang natigilan si Flamey nang marinig nito ang bullethead his words. Tama, ang dokumentong ito ay may detalyadong tala ng nakaraan ni Terence, kailangan mong basahin itong mabuti. Seryosong tumango si Donald. Ang impormasyong ito ay pinagsama-sama ng ninuno ng Charlie. Walang mga pagmamalabas o depreciation. Itinala nito ang ilang bagay na nangyari pagkatapos umalis ni Terence sa daw bilang katotohanan. Siyempre, ang ilan sa mga bagay na ito ay hula lamang. Walang mga saksi, kaya may mga markang pananong sa kanila na nagpapahiwatig na hindi sila na-verify. Ngunit kahit ganoon, sapat na iyon para mabigla si Flamey. Ang Terence na ito ay isang walang awa na tao sa mundo ng mga practitioner ng Eastland. President siya, mag-iingat ako. Hindi nakaimik si Flamey sa wakas ay nakita niya si Terence bilang isang tunay na kalaban. Ang taong ito ay nakasakit ng napakaraming makapangyarihang tao sa mundo ng paglilinang ng Central Plains, ngunit siya ay buhay pa rin at maayos. Ito mismo ay nagpaliwanag ng isang problema. Dagdag pa, ang 5 elementong sekta ay nagsisikap ng husto na patayin si Terence, ngunit nawalan sila ng ilan sa kanilang mga tauhan. Nangangahulugan ito na hindi madaling pakitunguhan si Terence. Ingat ka lang. Nakita niya at Donald ang pinarangalan na kanta ng panauhin sa wakas na sineseryoso ang kanyang kalaban, at siya ay hinalinhan. Dahan daw ang Humandar ang sasakyan patungo sa airport. Bullethead ay ipinadala niya sila sa security check at umalis, habang sina Ashton at Flamey ay sumakay sa eroplano patungong Iron Lake. Ang mga ugat ng House Song ay nasa lungsod ng Iron Lake. Dati, ang House Song, House Lane, at House Colton ay hindi masyadong prominent sa Iron Lake City, ngunit sa bahay York sa harap nila, masyado silang nakakapansin, kaya ang 3 bahay na ito ay isang foil lang. Gayunpaman, pagkatapos bumagsak ang bahay ni York at itinatag ni Terence ang Practitioner Alliance, ang mga marangal na bahay ay naging mas maganda ang buhay. Wala nang mga salungatan at pagsupil sa pagitan nila, at lahat sila ay mga kaalyado, umuusad ng sama-sama. Ganyan ang House Song ang kanta ng Head of House, Xander Song, ay mas mahusay kaysa dati. Ngayon, kinuha na rin ng House Song ang ilan sa mga negosyo ni House York sa Iron Lake. Ngayon pa lang, hindi naglakas loob ang mga tagong bahay na kumilos ng padalos-dalos sa harap niya. Walang ibang dahilan maliban sa katotohanan na si Amara ay may hindi maliwanag na kasintahan, si Terence. Sa paligid ni Terence, sino ang magiging hanggal na manggulo sa House Song? Hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Isang taxi ang huminto sa bakana ng isang eskinita. Ang ali na ito ay pag-aari ng pamilya ng kanta at itinuturing na pribadong teritoryo. Siyempre, hindi makapasok ang taxi dahil nakaharang ang eskinita. Bumaba si Ashton sa kotse na naglalagablab at naglakad papunta sa eskinita. Ibang-iba ang suot niya, tulad ng mga damit na pang-itaas noong 30s at 40s. Nakasuot siya ng pang-itaas na sombrero, mahabang damit, at mga salamin na may gilid na ginto. Ang ganitong uri ng pagbibihis ay nagpahinto sa maraming dumaraan. Siyempre, maraming extra ngayon, lalo na sa Iron Lake. Sino ang nakakaalam kung ang Ashton ay isang artista o hindi?
Kayong dalawa, private property ito. Hindi kayo makakapasok. Kung nandito kayo para magbakasyon, pakibalik na lang. Kakapasok lang nina Ashton at Flamey sa eskinita ng Hamarang ang isang alagad ng pamilya ng kanta. Galing ka sa Song family. Huminto si Ashton at tumingin sa damo at mga puno na may damdamin. Parang 40 years ago lang nang umalis siya, pero hindi niya nakilala ang batang disipulong ito. Oo, alam mo yung pamilya ng kanta. Natigilan ang alagad ng pamilya ng kanta. Oo, kanta ako Ashton. Hindi nagalit si Ashton sa pagharang ng disipulo. Sa halip, ngumiti siya. Ako ang nakababatang kapatid ni Xander, ang nakatira sa bahay mo. Natigilan ang alagad sa kanyang sinabi. Ikaw. Nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi totoo ang sinabi ng pangalawang lolo, hindi rin totoo ang sinabi ko. Sa oras na ito, lumakad si Flamey, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, at pinandilatan ang alagad ng pamilya. Ikaw. Pangalawang miss. Nakita ng disipulo si Presley 5 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, si Presley ay 14 na taong gulang pa lamang. Sa taong ito, siya ay 19 na taong gulang na. 5 taon na siyang hindi umuwi, pero ganoon pa rin ang itsura niya. Hindi naman gaanong nagbago ang boses niya, kaya agad siyang nakilala ng disipulo. Second old master, second miss, please come in. Malabo ang mata ng disciple, pasensya na. Hehe, ayos lang. Hindi kita sinisisi. Nakakapagtaka kung kilala mo ako. Kinawian ni Ashton ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, narito ang aking kuya. Second old master, isasama kita para makita ang old master. Mabilis na sabi ng alagad. Sige, ikaw ang manguna. Nakangiting tumango si Ashton. Magalang na naglakad ang alagad sa harapan at dinala ang dalawa sa isang patio sa dulo ng eskinita. May nagbabantay sa pinto, ito ay isang kuba na matandang lalaki, isang golden class late face peak. Wilbur, bakit mo dinala ang mga tauhan mo dito nang walang pahintulot? Hindi mo alam ang mga patakaran dito. Dumilim ang mukha ng matanda habang saway. Matandang butler, ang dalawang ito ay. Ang disipulong tinawag na Song na si Wilbur ay nagmamadaling sinubukang magpaliwanag. Devin. Ikaw si Devin. Tumingin si Ashton sa matandang nasa harapan niya, kumikislap ang mga mata nito sa pananabik. Ikaw. Ang matandang butler, si Devin, ay lumingon sa kantang Ashton, isang bakas ng hinala na kumikislap sa kanyang mga mata. Ako si Ashton. Tuwang-tuwang sabi ni Ashton. Hindi nakakagulat na hindi siya nakilala ni Devin, hindi niya inaasahan na babalik siya. Pagkatapos ng lahat, walang balita tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon na ang Devin ay naisip na hindi na niya makikitang muli ang Ashton. Ito ay bilang tugon sa isang tula, noong bata, umalis ako sa bahay, at bumalik ang matanda, hindi nagbago ang lokal na tuldik ko. 3,389. Pero para kantahin ang Ashton, si Devin ang sidekick niya at ang kapatid niya noong bata pa sila, para na siyang junior brother sa kanila. Katulad pa rin ang itsura ng mukha niya noong bata pa siya, at siya lang siguro ang malapit sa kapatid niya. Sa makatuwid, nahulaan ng Ashton na ang taong ito ay maaaring kanta Devin. Ashton. Pangalawang young master. Baka sa mukha ni Devin ang kawalang paniwala, ikaw ang pangalawang young master ng Ashton. Pangalawang young master, bumalik ka na. Third lolo, hindi mo ba ako nakikilala? Sa oras na ito, lumakad din si Presley. Pangalawang Miss Mirasol. Nakabalik ka na rin. Medyo magulo ang paraan ng pagharap ni Devin sa kanila. Tinatawag pa rin niya si Ashton noong teenager pa siya, pero tinawag niyang butler si Flamey ng isang malaking pamilya. Oo, bumalik ako kasama ang pangalawang lolo. Tumango si Mirasol. Siya ay kapatid ni Amara Song. Kaya ang pangalawang miss ang nakahanap ng pangalawang young master. Pangalawang master. Tumango si Devin bilang realisasyon at binago ang kanyang address ng Ashton sa second master, habang inaalala niya ang kanilang mga edad. Second master, sumama ka sa akin. Master will be very happy to see you. Sige,
Miss ko na rin si kuya. Kumusta ang houseong nitong mga nakaraang taon? Tumango si Ashton. Okay lang ba kayo ng kuya ko? Second master, okay naman kaming lahat. Golden class late face pick na ang master, ako rin. Sabi ni Devin, bagaman hindi ko masasabi na isa ako sa mga nangungunang aristokratikong pamilya, at least nagtagumpay ako. Siyempre, mas maganda ang taong ito dahil ang mga secular na aristokratikong pamilya ay nagtatag ng Cultivator Alliance, kaya walang gaanong pressure. AI? Late akong bumalik. Mas relaxed sana kayo kung babalik kayo ng mas maaga. Sabi ni Ashton na may paninisi sa sarili. Gayunpaman, hindi mahalaga. Sa pagkakataong ito, ipapasikat namin ng munting si June ang pamilya ng awit sa mundo ng paglilinang sa Central Plains. Magiging buhay tayo na hindi bababa sa isang sinaunang pamilya. Nagulat si Devin sa kanyang mga sinabi, ngunit tumango siya. Oo, isa kang mystic late face pick noong umalis ka, malamang nakalusot ka na sa Earth class ngayon, tama. Late face pick ng Sky class ng pangalawang lolo ngayon. Pinutol ni Mirasol. Ano? Nagulat si Devin, sumigaw siya at natigilan sa kinatatayuan, hindi makapagsalita. Narinig ni Xander, na nasa bakuran, ang bulalas ni Devin. Kakalabas lang niya ng kwarto niya, third kuya, ano bang pinagkakaguluhan mo? Anong nangyayari? Old Master, nandito ka na. Good news, good news. Nagbalik na ang second Master Ashton. Hindi lang iyon, ang lakas ng pangalawang Master. Ayon sa ginang, nasa Sky class siya late face peak. Excited na sabi ni Devin. Third kuya, sinasabi mong bumalik na ang pangalawang kapatid. Bumalik na rin si Presley. Bumalik na ba silang lahat? Nanginginig ang katawan ni Xander habang mabilis siyang naglakad. Nang makita niya ang Ashton at kantang Mirasol na nakatayo sa tabi ng kanta Devin, napaluha siya, ikalawang kapatid, sa wakas ay handa ka nang bumalik. Kuya, pasensya na. Hindi pa ako nakakaalam noong bata pa ako at umalis na lang ng ganito. Si Ashton na nagkasala. Sa sandaling ito, hindi na siya ang mataas at makapangyarihang dakilang elder ng Overseas Cultivators Association, at hindi rin siya isang top cultivator. Sa halip, para siyang bata na may nagawang mali. Ayos lang, ayos lang. Buti naman at nakabalik ka na. Tinapik ni Xander ang balikat ni Ashton na may ngiti, puno ng pagmamahal at kabaitan, tulad noong siya ay teenager. Tama. Ngayong nakabalik na ako, napagtanto ko kung gaano kahalaga sa akin ang tahanan. Napabuntong hininga si Ashton. Tama, pangalawa kuya, narinig kong sinabi ni third brother na Sky class late face pick ka ngayon. Biglang naalala ni Xander ang kantang sinabi ni Devin. Kuya, hindi lang ako? Ang precious granddaughter mo ay kapareho ko, at physical practitioner din siya sa Sky class late face pick. Kahit na hindi ko masabi na kaya ko siyang talunin, nakangiting sabi ni Ashton Song. Ano? Presley. Sky class late face pick ka na ngayon. At physical practitioner na. Gulat na sabi ni Xander. Paumanhin, lolo, itinago ko ito sa iyo. Ang mga patakaran ng organisasyon ay hindi natin maipapahayag ito sa ating pamilya. Si Mirasol ay nalabas ang kanyang dila sa kahihiyan. Ang pangalawang lolo ay ang dakilang elder ng Overseas Cultivators Association, at ako ang panauhing elder ng Overseas Cultivators Association. Kaya't, you're. Nagulat si Xander. Then, are you guys still going back? Ito. Sa totoo lang, bumalik na tayo ngayon dahil sa aming lakas. Ang samahan sa likod namin ay hindi maglakas loob na masaktan tayo. Lalo na sa relasyon namin ni Flamey, magkapamilya kami. Two Sky class late face peak working together is enough to shock the entire practicing world overseas, kaya wala silang sasabihin kung babalik kami ngayon. Wala silang gagawin sa amin hanggat hindi kami nagkakaaway, basta babalik kami taon-taon at magtagal. Siyempre, makakapag-stay kami dito for the rest of the rest. Ang galing! O tama, pangalawa kuya, hindi na ako nagtataka na ikaw ay Sky class late face peak martial arts fanatic ka na simula pa noong bata ka pa, at naiintindihan ko naman na buong araw kang nagte-training.
Pero, yan, paano ka naging top class master? Masayang sabi ni Xander. At isang top tier na physical practitioner noon. Kakaunti lang daw ang mga physical practitioner ang makakaabot sa Sky Class late phase peak, at least hindi ko pa naririnig. Nagkataon lang. Hindi sinabi ni Mirasol ang dahilan. Napakaraming kwento sa loob. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam, mas mabuti. Hindi gustong iduit ni Mirasol ang kanyang pamilya. Bagamat tila naayos na ang usapin sa sandaling ito, sinong mag-aakala na ang mga taong iyon ay hindi mag-aayos ng score sa kanya? Naisip ni Xander na ayaw sabihin ng kantang Mirasol iyon dahil sa mga patakaran ng organisasyon, kaya hindi na siya nagtanong pa, buti nakabalik ka na, buti na lang at nakabalik ka na. Double happiness ito para sa pamilya ng kanta. Kaya lang wala ang kapatid mo sa bahay. Kung nasa bahay lang siya, tuwang-tuwa siya. I'll give her a call now. Nabalitaan ko na hinahanap niya ang bayaw niya. I'm going to let her bring her future brother-in-law back with her. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng taong ito para maging bayaw ko. Sabi ni Mirasol habang hinihimas ang kanyang mga kamay. 3,370. Presley, huwag kang magulo. Top tier master ka na ngayon, paano ka pa magiging makulit? Ang bayaw mo ang benefactor ng Song family at pati na rin ang sister's choice mo. You don't have the final say in this. Mabilis na sumagot si Xander. Labis siyang nag-aalala kay Terence. Kung hindi dahil kay Terence, ang pamilya ng kanta ay hindi magkakaroon ng kanilang kasalukuyang katayuan. Lalaki siya, pero hindi ko siya kapareha. Hindi siya karapat-dapat sa kapatid ko. Gusto ni Mirasol na makitang may kaguluhan ang mundo. Kahit hindi mo ako matalo, dapat ay itali mo man lang ako, di ba? Napaka-busy ng ate mo ngayon, hindi ko alam kung may oras pa siyang bumalik, pag-usapan natin yan kapag libre na siya. Medyo sumakit ang ulo ni Xander. Alam niya ang kantang Mirasol's Little Demon Girl personality. Bagamat narinig niya ang amara na nagsasabi na si Terence ay isang Sky Class mid-phase master ngayon, hindi pa rin niya kayang labanan ng isang Sky Class late phase peak full master. Alam lang ni Xander ang tungkol sa background ni Terence sa loob ng mga marangal na bahay, sa karamihan ay ang mga nakatago. Wala siyang alam tungkol sa Ancient Ones, kaya hindi niya alam na ang pangalan ni Terence ay nakagugulat na sa buong mundo ng cultivation ng Eastland. Kaya naman, natakot siya na baka bugbugin si Terence ng kantang Mirasol. Masama iyon. Ano man ang mangyari, si Terence ang tagapagbigay ng awiting pambahay, at ang amara ay nakatutok sa kanya. Bakit siya binubugbog ng kantang Mirasol? Kaya naman, si Xander ay natakot na ang kantang Mirasol ay mapupunta at magdudulot ng kaguluhan kay Terence ng pribado, hindi man lang siya naglakas loob na sabihin ang pangalan ni Terence, basta na lang pumatok sa bush, umaasang makalimutan iyon ng kantang Mirasol sa loob ng ilang araw. Sige, ako na mismo ang tatawag sa kanya mamaya. Hindi sumuko si Mirasol. Miss Master, inutusan ko na ang kusina para maghanda ng masaganang handaan, umalis na tayo. Masasabi ni Devin na ang kantang iyon ay ayaw pag-usapan ni Xander ang tungkol kay Terence, kaya sumabad siya. That's great. Matagal na akong hindi nakakain ng mga pagkain galing sa hometown ko. Naglalaway ako, may Iron Lake roasted duck ka ba? Naglaway si Mirasol nang marinig niya na magkakaroon ng masaganang handaan. Yes, second miss. Iniihaw na ng chef. Tumango si Devin. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin? Gusto kong kumain. Talagang nakalimutan ni Mirasol ang tungkol kay Terence sa ngayon, at ito ang nagpapahinga sa kantang Xander. Sa mga araw na ito, hindi maayos ang pamumuhay ng nakatagong pamilya ng Duran. Sa mga nakatagong bahay, maliban sa bahay ni Hale na may sama ng loob kay Terence, at tahanan mo na hindi masyadong malapit sa kanya, ang Hidden House Duran ang pinakamasama. Ang relasyon ng Hidden House Duran at Terence ay napakaselan. Ang anak ni Boss Duran, si Josephine, ay nobya ni Terence, ngunit sinira pa ni Boss Duran ang relasyon nilang mag-ama noon. Pinalayas pa niya ang ina ni Josephine, si Melba, palabas ng bahay. Sa ganitong paraan, pinutol ng nakatagong pamilya ng Duran ang kanilang relasyon kay Terence.
Kung hindi dahil sa pagkakaibigan nina Duran J.K. at Terence, mas mapapahiya ang pamilya Duran. Bagamat pinatawad ni Josephine ang panganay na kapatid na si Duran nang pumunta siya sa Snow Valley, ito ay pagpapatawad lamang. Masasabi lamang na si Josephine o Terence ay hindi makakahanap ng problema sa Hidden House Duran sa hinaharap, ngunit imposibleng talagang makakuha ng anumang mga benepisyo mula sa kanila. Naisip niya na sapat na kung mapapanatili nila ang relasyong ito kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang bahay na Duran ay may sariling negosyo at mga ari-arian. Hanggat hindi dumating sina Terence at Josephine na naghahanap ng gulo, mabubuhay sila ng maayos. Pero ngayon, may nakatutok sa Hidden Duran family. Ang ilan sa mga ari-arian ng Hidden House Duran na malapit sa Duran Castle ay ninakawan, at ang mga tulisan ay isang grupo ng mga Death Warriors, hindi man lang sila nakikipag-ugnayan sa iba, at direktang ninakawan sila. Napakaganda rin ng kanilang lakas, sapat na para labanan ang isang Sky-class Master. Si Elder Duran, Tyron, ay isang Sky-class early phase, ngunit napapalibutan siya ng isang grupo ng Sky-class Masters. Hindi lamang siya nawala ng kalamangan, ngunit siya rin ay nasugatan ng husto. Ito ay nagpalungkot sa lahat ng nasa bahay na si Duran. Si Tyron ay nakahiga sa isang wheelchair. Sa tabi niya ay ang kanyang panganay na anak, si Duran panganay, ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Duran pangalawa, at ang kanyang apo, si Orville. Lahat, ano ang dapat nating gawin? Saan nanggaling ang grupong ito ng mga tao? Isang malaking grupo ng Heaven-ranked Death Warriors ang dumating sa Rob ang ari-arian ng pamilya nating Duran. Kung magpapatuloy ito, hindi ba malinis ang pagnanakaw sa pamilya nating Duran? Who knows kung kailan sila pupunta sa base camp ng pamilya nating Duran at gagawa ng pagpatay. Hindi ko sila mapipigilan kahit gusto ko. Si Tyron ay mukhang nalulumbay. Ang House Duran ay isang nakatagong noble house sa loob ng mahigit 100 taon, ngunit sinong mag-aakala na sila ay mabubuli? Sa tingin ko, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay alamin kung sino ang mga taong ito. Kung sila ay mula sa isang nakatagong antas, makikipag-ugnayan tayo sa council ng mga nakatagong bahay, at pagkatapos ay ilalabas natin ang impormasyong ito sa mga makapangyarihang sinaunang sekta at hilingin sa kanila na gumawa ng desisyon. Sabi ng panganay na kapatid na si Duran pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Hindi maaaring magkaroon ng ganito karaming Sky-class Masters sa nakatagong antas kung mayroon man, hindi ito nasa nakatagong antas, ito ay nasa sinaunang antas. Umiling si Tyron. At saka, pangalan lang ang Hidden House Council. Walang kwenta. Walang kwentang i-report. Paano kung pumunta tayo sa lambak at humingi ng tulong kay Elder Josephine? Si Josephine ay anak ng kuya, ang aking pamangkin. Hindi siya maaaring tumayo na lang at panoorin ang pamilyang Duran na nagkakagulo, hindi ba? Sabi ng pangalawang kapatid na si Duran pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi. Hindi mo nakita ang ugali ni Melba sa akin. Last time nung sumama ako kay Gentry, kung hindi dahil kay Gentry, pinalayas na niya tayo. Napakabait na niya. Bakit niya tayo matitiis? Alam ng panganay na kapatid na si Duran ang kanyang lugar, at alam niya na ang paghingi ng tulong kay Josephine sa oras na ito ay hindi gaanong kapakipakinabang. Bukod dito, si Josephine ay isa lamang elder ng Snow Valley. Sa huli, naroon pa rin ang Grand Elder at ang Valley Master sa itaas niya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya magagawang labanan ang mga taong iyon kahit na siya ay umatake. Totoo iyon. Tumango ang pangalawang kapatid na si Duran. Gayunpaman, hindi ito magagawa, hindi rin iyon magagawa. Hindi ba nasa panganib ang pamilya nating Duran? Bakit hindi? Saglit na nag-alinlangan si Gentry at sinabing, dapat ba tayong humingi ng tulong sa Supernatural Investigation Bureau? Supernatural Investigation Bureau. Umiling si Tyron. Ang Supernatural Investigation Bureau ay may jurisdiction at koordinasyon lamang sa mga aristokratikong pamilya. Sa kanilang lakas, hindi nila kayang pamahalaan ang mga bagay sa nakatagong antas. Ano ang silbi ng paghahanap sa kanila? I think that the Supernatural Investigation Bureau is a special official organization, so dapat mas malawak ang connections nila kaysa sa atin.
Kahit hindi sila makakatulong, dapat marinig nila ang background at identity ng mga taong ito. Hanggat mahahanap natin ang mga bagay na ito, maaari rin nating magreseta ng tamang gamot. Iminungkahi ni Gentry. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.